Part 8. Yak di kita carry, Kailer ki kamera, di mo ba si? We're both girly, like iwaw. Napangiwi na lang ako dahil sa malanding tono ng batang ito. Napaka-arte mo Lex, nakakarindi bunganga mo. Hindi mo ba siya na-hear Lex? Gusto niya ako. Umirap ang baklang bata. Mamo, pakisample nga si Mira at nang matauhan. Mira si Lex na lang gustuhin mo. Sabi ko, ho, wag mo akong idamay dyan Mamo. Nakangiwing sabi ni Lex, wag mo akong ibugaw. Ang arte niyong dalawa. Umirap si Mira bago dirdiretsong lumabas ng bahay. Mamo, where's mother there na ba? May rampa pa kami. Kumembot-kembot si Lex. I'm ready ng manlandi ng mga boylet. Sasampalin kita kapag hindi ka tumigil. Banta sa kanya ni Lex. Bata-bata mo pa kalandi mo na. Hindi ko alam kung paano ko natagalan kasama, ang dalawang ito na walang ibang ginawa kundi mag-away. Pero nagpapasalamat ako at malusog sila, hindi galing sa pagkakamali. May nabuo kami ni Knight bago pa man ako gahasain ng tatay niya. Kamukang kamukha sila ni Knight lalo na ang panganay kong malambot na si Lex. Si Nex naman na bunso ay kahawig din ni Knight na kahawig ko rin, nakuha din ni Lex, ang kulay kong kayumanggi samantalang si Lex ay maputi. Pero ang lalong nagpapatunay na kambal sila at magkapatid, ang kulay ng mga mata nila na nakuha nila sa ama nila. Berde. Kambal silang 2 at 5 taong gulang na, panganay man si Lex pero mas astang panganay si Nex, malantod kasi si Lex. Mamo, ayaw akong i-support ni Nex. Sumbong nito. Siguro hindi niya matanggap na may kapatid siyang bakla, kinahihiya ako ni brother ko. Tanga, inirapan siya ni Nex. Hindi kita kinahihiya, kahit pa magmukhang tae ka. Hindi kita ikahihiya, kapatid kita eh. Support naman kita sa lahat, hindi lang sa kalandian mo. Inborn na ang kalandian ko Nex, tanggapin mo na. Manahimik ka, paano kung masaktan ka dyan sa paglalandi mo ah? Sinasabi ko sa'yo Lex, pati ikaw sesepakan ko. Sumimangot lang si Lex. Tama naman si Nex. Sabi ko sa kanya, wag kang malandi anak, nag-aalala lang si Nex sa'yo. Yes na po Mudra. Lumapit ito sakin. What's our ulam pala? You know, gutom a catch. May kikikain tayo kila Tita Jom nyo. Sabi ko na ikinahagikak ng dalawa. Syempre kapag nakikain tayo kila Tita, otomatikong may dala. Sabi ni Nex. Nag-appear ang kambal na ikinatawa ko. Hindi ko alam kung paano napunta dito si Jom, basta nauna siya saking makarating dito, ibang-iba siya sa Jom na nakilala ko, masaya siyang tingnan, pero iba ang emosyon ng mga mata niya. Malungkot. Alam niya ang ginawa sa akin ng ama niya, kahit siya ay galit na galit sa ama niya at gusto niya itong patayin. Mag-isa lang siya sa buhay ngayon, kasama ang nag-iisang babaeng anak na si Ella. Dahil si Diyos ay wala na, pinatay siya ni Don sa mismong harapan niya. Mamaya ka na mag-moment mo. Tinapik ako sa braso ni Lex. Let's go to Tita Jom, plano ko ring i-make over si Tombish. Kaya lagi kayong nag-aaway ni Ella kasi lagi mo siyang pinagtitripan. Sabi ko dito at tumayo. Magkakahawak kamay kaming lumabas, sa ngayon ay nasa isang lugar kami na liblib, para itong squatter, dahil magkakadikit ang bahay pero mababait ang mga tao. Hindi ko naman pwede in-fake over si Nex, baka sapakin ako niyan. Marteng tugon nito. Sasapakin talaga kita kahit kuya pa kita. Sagot ni Nex. Si, Mamo, tumigil na nga lang kayo. Nang makarating sa bahay ni Jom ay dirdiretso kaming pumasok sa loob, sakto din at mukhang katatapos lang nitong magluto. Alam kong dito kayo manananghalian, dahil wala ka pang racket. Bungad nito sa amin. Maupo na kayo. Waity, hugas kamay muna kami tita. Kumembot-kembot si Lex palapit sa lababo, nagkatinginan na lang kami ni Jom at parehas na pangiwi. Mas malandi pa anak ko kesa sa anak niyang babae. Nang makapaghugas kami ng kamay ay nagsiupo na kami at nagsimulang kumain. Tombish, i-makeover ulit kita. Sabi ni Lex sa pinsan. Bawal kang tumanggi, tatakbo kang muse at pumayag akong sumali ng basketball. May magagawa pa ba ako? Inirapan siya ni Ella. Jom liit, napakasama din ng ugali, pero sa iba lang naman, magalang naman siya sakin. Pero subukan niya lang akong sagot-sagutin, lilipad siya. Balita ko Nex, ikaw ang captain ng basketball team. Kausap ni Jom sa anak ko. May sapatos ka na ba?
Meron po, yung binili sa amin ni Momo nung nakaraan. Sagot nito. Di ba sira na yun? Tanong ko, sa isang buwan pa naman yung liga, makakapag-ipon pa ako para mabilhan kayo. No need Momo. Saad ni Lex. Carry pa namin yun, lucky charm na din. Sa ngayon, mag-ipon ka ng pambili ng brief namin ni Nex at ng panty at bra mo. Nakita ko bra mo Momo, guti-guti na. Si Lex yung tipo ng bading na hindi trip magsuot ng pambabae, basta mahilig lang siyang mag-makeup ganon. Grabe ka naman sa bra ko. I'm just saying the truth. Marteng sabi nito. Telang yun Lex. Pagtatama sa kanya ni Jum. Tingnan mo, naman na pagiging bobita mo. At least may napamana ako bukod sa kulay ko. Pagmamayabang ko na ikinairap niya lang. Dadami na naman ang boys na lalapit sakin. Nakangusong sabi ni Ella. Ay sana all bay. Sabi sa kanya ni Lex. Puro mga babaita lumalapit sakin, sana boys naman. Magtigil ka Lex. Striktong sabi ni Nex. Don't worry ate, walang boys na pwedeng lumapit sayo bukod sa amin ni Lex. Excuse me, girl din ako Nex. Inirapan lang siya ni Nex. Napaka-istrikto parang tatay niya. Parang kasama ko din si kuya dahil kay Nex. Bulong sakin ni Jum. Wala ka ba talagang balak magpakita sa kanya? Para saan pa? Mapait kong tanong. Kasal na siya diba, at saka baka magkita kami ni Jose, natatakot ako. Pero hindi habang buhay ay makakapagtago tayo, kailangan natin ng hustisya. Nag-igting ang panga nito. Kung pwede nga lang patayin ko si Jose eh. Bet ko yan, itumba na lang ba natin? Kaso makukulong tayo, kawawa naman yung mga anak natin. Sayo may ama pa sila, yung sakin wala na, binawi na. Pakulong na lang natin. Inakbayan ko siya, makukuha din natin ang hustisya. Momo, makakapag-aral na ba kami ng kinder sa pasukan? Tanong ni Nex, may pera ka na po ba? Matagal-tagal pa yun nak, kaya pa ni Momo mag-ipon para sa inyo. Sagot ko. Gagawin ko lahat para makapag-aral kayo, ayoko namang magaya kayo sakin na hindi nakapag-aral. Okay lang Momo, pwede naman kaming mag-racket ni Nex. Sabi ni Lex na nagsusuklay. Oo nga po Momo, hindi mga anak, si Momo na ang bahala okay. Ayokong mahirapan kayo, sabi ko at niyakap siya. Ang pogi ng anak ko. Killer Kim Momo, how about me? Tumayo si Lex at lumapit sa amin, niyakap kami nito. Maganda ang anak mo di ba po? Oo naman maganda ka, mana ka sakin. Sagot ko, sakin nagmana yan. Napalingon kami sa nagsalita. Mother there mamita. Sinalubong ito ng dalawa. Kaloka, siya lang talaga. Nagtatampo kunwaring sabi ni Momshi Bubay. Huwag ka na magtampo Momshi. Sabi ni Lex at niyakap din ito. Nagsali po kayong pageant. Ba't di nyo ako sinama? Malayo kasi yun. Sagot dito ni Momshi. May dala kaming ulam, nakakain na ba kayo? Opo, ako na ang sumagot. Nagbigay po ng ulam si Jom. Ganun ba, sige magtitira na lang kami para may almusal kayo bukas. Sabi ni Momshi there. Ako na po maghahain. Kinuha ko ang ulam kay Momshi B at hinanda iyon, sinandukan ko sila ng kanin at pinaghain. Madi, may racket ako sayo para bukas. Sabi ni Momshi T. Sunduin mo sa airport ang anak ng kaibigan ko, malaki bayad doon 5,000. 5,000. Agad akong lumapit sa kanya. Saan pong airport? Sa Manila. Sagot nito na ikinawala ng excitement ko. Ako dapat ang susando kaso may lakad ulit kami ni Bubay, kaya naisip kong ikaw na lang, baka daw dagdagan pa yung bayad sabi ng kaibigan ko. Sigurado namang hindi kami magkikita. Tama, sige po, nakangiting sabi ko. Sure ka? Paninigurado ni Momshi B. Kung ayaw mo, ayos lang. Ako na po, tugon ko. Sandali lang din naman po iyon. Sama kami. Sabay na sabi ng kambal. Wag na, sige na Momo, gusto kong makakita ng airplane. Nagpakyut si Nex. Di ba magiging piloto po ako? Momo, gusto ko makakita ng foreigner. Sabi naman ni Lex. Sama mo na kami, pasyal na din. Napatingin ako kila Momshi. Pabayaan mo nang sumama, ngayon lang naman. Sabi ni Momshi T. Sige na nga, pero dapat behave kayo. Tumango ang dalawa. Okay. Nagsimula nang kumain sila Momshi, kami naman ng mga bata ay pumasok na sa loob ng kwarto namin. Mukhang excited ang dalawa, dahil agad natulog, napangiti na lang ako at parehas silang hinalikan sa pisngi.
Hindi ko kayang mawala sa akin ang mga anak ko dahil sila ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Momo, bilis na. Excited na sabi ni Nex. Ito na nga po. Lumabas na ako ng bahay. Excited masyado ang mga bata. Siyempre po, binilin ko muna saglit kay Jom ang bahay bago kami umalis ng mga bata. Sumakay kami ng bus na inabot ng 3 oras ang biyahe, sunod kaming sumakay sa taxi na papuntang airport. Kaloka, sabi ni Lex na katatapos lang sa muka. Momo, ayoko na sumakay doon. Kailangan nating sumakay doon anak. Tugon ko. O gusto mo maglakad tayo? Mas scary ko mag-walk. Nakangusong sabi nito. Momo ang laki ng eroplano. Sigaw ni Nex habang nakaturo sa isang eroplano pal iPad. Wow! Balang araw anak, makakasakay ka din dyan. Nakangiting sabi ko. Tara na. Madaling araw pa lang kaya kaunti lang, ang tao, okay na din yun, dahil siguradong kagigiliwan na naman ang mga anak ko pag nagkataon. Pumasok kami sa airport at umupo sa waiting area. Momo, sleep lang ako. Sabi ni Lex. Agad ko naman siyang hinaga sa bisig ko. Nex? Tanong ko. Umiling lang ito habang nililibot ang paningin. Nasa ganon kaming posisyon nang bigla na lang magkagulo, ang mga tao kasunod nun ang pagyanig ng airport. Ma'am sa labas muna po, may bomba ang airport. Sabi ng isang lalaki na kaitim. Nataranta naman ako dahilan para magising si Lex, parehas kong hinawakan, ang dalawang kamay nila at dinala sila palabas. Malapit na sana kami sa labas pero may matigas na bagay na tumama sa ulo ko, nandilim, ang paningin ko hanggang sa lamunin ako ng dilim. Nang magising ako ay nasa isang medical center na ako. Nataranta ako nang maalala ang mga nangyari. Ang mga anak ko, tinanggal ko ang nakakabit sa King IV. Momo, niyakap ako ni Nex. Ayos ka na po. Nag-alala po ako. Ayos lang ako anak. Sagot ko. Humiwalay ako sa yakap at pinunasan ang mga luha niya. Nasaan si Lex? Tanong ko. Umiling lang ito kaya kinain ako ng kaba. Hindi pwede, kahit masakit ang ulo ko ay binuhat ko ito. Kailangan nating bumalik sa airport. Akmang lalabas kami pero hinarangan kami ng guard. Ma'am bawal pa ho sabi nito. Pasensya na manong. Sinipa ko ito sa itlog niya bago nagmamadaling lumabas. May nakita akong bisikleta sa gilid na may angkasan, agad ko yung kinuha, sinakay ko sa likod si Nex at nagsimula na akong magpidol. Buti na lang ay malapit lang kami sa airport kaya nakarating kami agad. Lex sigaw ko. Akmang lalapit ako sa gumuhong airport pero hinarang ako ng isang pulis. Miss hindi po pwede. Putang ina mo. Sinipa ko ito at dirdiretsyong lumapit sa gumuhong airport. Pero may isang tao ang umagaw ng pansin ko night. Nasa akin ang paningin nito at kita ko ang galit sa mga mata niya. Bahala na. Akay si Nex ay lumapit ako sa kanila. Kilala mo ako diba? Ako yung katulong mo dati na kinantot mo. Ako yung girlfriend mo. Ako yung taon mahal mo, ako yung pananggakuan mo ng kasal. Madi, mamaya ka na magalit, yung anak natin nasa loob. Wala sa sariling sabi ko. Kapag yun namatay, magpapakamatay ako. Siyempre joke lang, mag-uusap tayo mamaya. Mariing sabi nito, kumilos na kayo, nasa loob yung anak ko. Bahala na si Batman, aalis na lang ulit kami kapag nakita na si Lex. Hindi ko kayang manatili dito. Nahihiya ako sa kanya at alam kong wala na akong mukhang may haharap pa sa kanya. At ang isa pang kinakatakot ko ay baka magkita kami ng demonyo niyang ama. Hindi pa ako handa. Momo, sino yung lalaki kanina? Tanong ni Nex. Siya ba si Papo namin? Wala rin namang mangyayari kung magsisinungaling pa ako. Oo nak. Sagot ko. Galit ka ba kay Momo kasi ngayon nyo na lang nakita si Papo nyo? Hindi po. Yamakap ito sa bewang ko. Kasi po alam kung may dahilan ka kaya, hindi natin siya kasama, basta po wag nyo kaming bigay sa kanya Ayaw ko kay Papo. Sakin lang kayo ni Lex anak. Hinalikan ko siya sa noo. Pagkatapos nito ay uuwi na tayo. Tumango lang ito. Ilang saglit pa kaming naghintay sa isang gilid bago makita si Lex, wala itong malay at may ilang galos. Lex. Sumakay din kami sa ambulansya ni Nex nang isakay ito, at ngayon ko lang din napagtanto na sumama si Knight sa amin. Momo, ayos lang po si Lex. Sabi ni Nex. Malakas yan po kahit malambot.
Natawa na lang ako bago hawakan ang kamay ni Lex na walang malay. Napatingin ako kay Knight at ang tingin nito ay para akong papatayin. Sandutin ko mata mo dyan tang ina mo. Kunwari ka pang ayaw pakasalan si Jillian. Gusto kong sabihan yan kaso may kasalanan din naman ako. Sama ng tingin mo kay Momo ko. Saad sa kanya ni Nex. Pangit mo naman. Magkamukha kayo anak. Yan ba tinuturo mo sa anak natin? Sarkastikong tanong ni Knight. They need to learn good manners. Hindi ko siya kinibo, bahala ka sa buhay mo. Sa bagay ganyan ka din pala. Mapait nitong sabi. Hindi na ako magtataka kung nakuha din nila ang ugali mong manggagamit. Sinaman ko siya ng tingin, kinuha ko ang hawak ng nurse na katabi ko at binalibag sa kanya. Huwag kang magsalita na parang alam mo ang lahat. Galit kong sabi. I know everything Maddie. Ngumisi ito. My parents and your lover told me everything. Babatuhin ko pa sana siya pero inawat na ako ni Nex. Isa pang salita mo sa sapakin kita. Banta nito sa ama. Wala na ulit nagsalita hanggang sa makarating kami sa hospital, diniretso si Lex sa emergency room, kami naman ni Nex ay umupo sa waiting area. Si Knight naman ay nakatayo lang at nakasandal sa pader. Naihatid mo na kami, pwede ka nang umalis. Malamig kong sabi. Why would I? Hihintayin ko ang result sa anak ko. Malamig din itong sagot, find a lawyer, we will see in court. I will get my children to you. Sa tingin mo papayag ako ha? Dinuro ko siya. Kahit magkamatayan tayo hindi mo makukuha ang anak ko. Let's see Maddie. Gusto ko siyang sapakin sa itlog niya. Chill lang mo. Hinawakan ni Nex ang kamay ko. Isang oras ang makalipas nang lumabas. Ang doktor, sinabihan kami nito na pwede nang pumasok sa loob kaya agad kaming pumasok. Anak nilapitan ko si Lex na may malay na. Kamusta ka na? Kaloka ka mo. Sabi nito. Naiwan mo ako sa loob. Sorry anak, nataranta ako. Sagot ko. It's okay Madir. Umupo ito sa kama at nag-pose. Niligtas naman ako ng isang chop-apong gwapo, macho at yummy. Momo okay na nga siya. Bulong sakin ni Nex. Malantod na How about you Momo? Anong nangyari sa iyong head? Tanong nito. Not a man lang. Sagot ko. Wala na bang masakit sa iyo anak? Wili mo natigil ito at tula lang napatingin sa likuran ko. Sino yun Momo? Kamukha namin siya ni Nex. I'm your father. Agap na sagot ni Knight. Okay. Nagkibit balikat si Lex. Well, pa dear, I'm gutom na pakibili naman ako ng pagkain. Okay. Agad itong lumabas. Bumaba naman si Lex sa kama at nagmamadali akong hinawakan. Momo, let's takas na, siguradong kukunin kami niya sayo. Nagmamadaling sabi nito. Let's go, fly fly. Lumabas kami ng emergency room at nagmamadaling umalis. Agad kaming sumakay ng taxi. Buti na lang ay nakapulot ako ng wallet na may lamang pera. Momo, mangako ka na hindi kami makukuha ng chop-apong tatay namin. Sabi ni Lex. Ayaw nyo bang makasama siya? Sa halip ay tanong ko. Gusto namin. Sabay nilang sagot. Pero siguradong hindi na mga kami ibabalik sayo at ayaw namin yun. Dagdag ni Nex. Korak si Twinnie ko, dapat kung kukunin niya kami ay kasama ka. Sabi naman ni Lex. Napangiti na lang ako bago sila halikan. Maayos kaming nakauwi, sinalubong kami ng pag-aalala ng mga kapitbahay at nila Jom. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Jom. We're okay tita. Sagot ni Nex. Oo nga, maganda pa rin ang peslak ko. Sagot naman ni Lex. Pero tita, nakita namin ang papo namin. Nagkatinginan kami ni Jom. Gusto niyang kunin ang kambal. Sabi ko. Kaya tumakas kami. Siguradong hahanapin niya kayo. Natatakot na sabi nito. At sana ay hindi niya ito banggitin kay daddy. Sigurado namang hindi na ulit kami magkikita. Sana lang dahil hindi ko kayang ibigay ang mga anak ko sa kanya.